Naranasan mo na bang tumingin sa mga magagandang larawan ng perpektong hardin at naisip, parang hindi ako para dyan? Para bang kailangan pinanganak ka ng marunong magtanim at may alam ka ng panlaban sa lahat ng peste? Pero paano kung sabihin kong may mga gulay na di maselan, na kahit magkamali ka sa pag-aalaga ay tutubo pa rin? Mga gulay na halos kusa ng tumutubo at hindi gaanong kailangan ng iyong atensyon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng top 10 na listahan ng mga ganitong uri ng halaman. Manatili kayo at sa pagtatapos ng video na ito, matutuklasan ninyo na ang una ninyo o susunod na ani ay hindi lang masarap, kundi nakakagulat ding madaling palaguin. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming baguang hardinero ay ang pagpili ng mga sobrang selan na halaman. Mga bihirang uri ng kamatis, talong, sili. Nangangailangan ang mga ito ng karanasan, patuloy na pag-aalaga, at madali lang kayong biguin. Sa huli, nawawala ng gana at tuluyang nawawala ang pagnanais na magtanim. Pero iba ang layunin natin dito. Ang layunin natin ay makakuha ng siguradong ani sa kaunting pagod at isipin. Hindi tayo pipili ng mga halaman na pang-exhibit lang, kundi mga maaasahang uri na magbibigay sa inyo ng sariwang gulay direkta mula sa inyong hardin. Ang listahang ito ang inyong garantiya laban sa pagkabigo sa paghahalaman. Kaya naman, simulan na natin ang ating countdown para sa pinakamainam na gulay para sa mga baguhang hardinero. Handa na ba kayong matuklasan kung sino ang magbubukas ng ating listahan? Nasa ikasampung pwesto ang tunay na sprinter sa hardin at paborito ng lahat ng walang pasensyang hardinero. Salubungin natin ang hari ng mabilis na pag-ani, ang green peas. Bakit nga ba siya? Napakasimple lang. Ang green peas ay parang instant na gantimpala sa iyong pagod. Hindi ka nito paghihintayin ng buwan, nag-aalala kung tutubo ba. Ito ang perpektong paraan para mabilis mong maramdaman na isa kang tunay na agronomista at matikman ang iyong unang pinakamatamis na tagumpay. Naaalala mo ba ang lasa niyan noong bata ka pa? Ang malutong, makatas, matamis na balatong na pinitas mo mismo mula sa halaman. Walang frozen o dilatang green peas mula sa tindahan ng makakapantay dito. Ngayon, ang pinakakapanapanabik na bahagi, ang proseso ng pagtatanim. Napakadali nito. Nakakatuwa pa nga. Hindi mo kailangan ng komplikadong punla o ng kung anong ritual. Kapag handa na ang lupa at medyo mainit na ang panahon, ibabad lang ang buto ng green peas sa tubig ng ilang oras. Pagkatapos, gumawa ng mababaw na kanal sa lupa, ilagay ang mga buto na lumubo na at takpan ng lupa. Tiligin. Yan lang. Ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Ang tanging hihingin lang ng green peas sa iyo ay suporta. Mahilig itong umakyat pataas gamit ang mga galamay nito. Para dito, pwede ang anumang lambat, lumang bakod, o kahit ilang patpat na may nakatali na lubid sa pagitan. Ang panonood sa paglaki nito ay isa ng kasiyahan at ang pag-ani ay nagiging isang nakakatuwang aktibidad, lalo na para sa mga bata. Kaya ang green peas ay hindi lang pagkain. Ito ang iyong unang matatag na hakbang sa mundo ng matagumpay na paghahardin. Tara na't magpatuloy sa ating listahan ng mga maaasahang gulay na pwedeng itanim sa bahay. Pangsyam sa ating listahan ay hindi lang isang uri ng gulay, kundi isang buong pangkat, ang mga litsugas at iba't ibang uri ng gulay na dahon. Ang kanilang pangunahing sikreto at malaking bentahe para sa mga nagsisimulang hardinero ay ang prinsipyo ng pitasin mo lang, tutubo ulit. Kalimutan na ang komplikadong pagpapalaki ng buong ulo tulad ng binibiling iceberg na litsuga sa grocery na matagal bago anihin at kailangan pang alagaan. Dito, mas simple at mas kaaya-aya ang lahat. Basta lalabas ka lang sa iyong taniman
at pipitasin o puputulin ang ilang panlabas na dahon para sa iyong hapunan. At hindi mamamatay ang halaman. Patuloy itong tutubo mula sa gitna, patuloy na maglalabas ng bagong dahon. Ito ang iyong personal at walang humpay na pinagmumulan ng sariwang gulay o kung tawagin nyo nga, ang iyong sariling berdeng pabrika ng kasariwaan. Mga uri tulad ng Lolo Rosa o Cliff, pati na rin ang ordinaryong spinach o ang maanghang na arugula ay perpektong pagpipilian. Napakadali lang itanim ang mga ito. Hindi mo na kailangan sukatin ang pagitan ng bawat buto. Ikalat mo lang ang mga ito sa ibabaw ng basang taniman, bahagyang tabunan ng lupa at diligan. Kahit pa masyado mong pasiksikin sa pagtatanim, ayos lang. Magtatanggal ka lang ng sobra at ang mga batang usbong ay diretso na sa iyong salad bowl. Isipin mo, gaano ito kaginhawa. Araw-araw, mayroon kang nakahandang napakasariwa at malutong na gulay na dahon para sa iyong sandwiches, smoothies, o magaan na salad. Hindi lang ito masarap at masustansya, kundi nagbibigay din ng kamangha-manghang pakiramdam ng kasarinlan. Kaya naman, ang mga gulay na dahon ay isang maaasahan at mabilis na pinagmumula ng bitamina para sa iyong hapagkainan. Patuloy nating ipinagpapatuloy ang ating serye ng mga simpleng gulay. At sa pangwalo sa ating listahan, narito ang isang tunay na record holder, ang hari ng bilis at ang unang kagalakan ng bawat hardinero. Ito, syempre pa, ay ang labanos. Isipin na nyo lang, mula sa maliit na buto hanggang sa maging isang malaman at malutong na gulay sa inyong salad ay 3 o sa pinakamahaba ay 4 na linggo lang ang lumipas. Sobrang bilis nito. Habang ang inyong mga kamatis at sili ay pasibol pa lang, kayo ay kumakain na ng unang ani mula sa sarili niyong hardin. Ito ay isang malaking tulong sa motibasyon at kumpiyansa sa sarili, lalo na para sa mga nagsisimula. Napakasimple ng pagtatanim nito, kaya't maging bata ay kayang gawin. Hindi na kailangan ng punla o komplikadong paghahanda. Sa panahon ng pagtatanim, kapag lumambot na ang lupa, gumawa lang ng mababaw na kanal sa lupa, ikalat ang buto, at takpan ng manipis na patong ng maluwag na lupa. Ganoon lang kadali. Ang pangunahing sikreto sa masarap at hindi mapaklang labanos ay ang regular na pagdidilig. Dapat laging bahagyang mamasa-masa ang lupa. Kung sapat ang tubig na makukuha ng labanos, lalaki itong malaman, malutong at may tamang anghang. Pero kung pababayaan, maaari itong tumigas at pumait. Kaya ang labanos ay hindi lang basta gulay. Ito ang inyong unang tagumpay sa paghahardin. Mabilis, masarap, at walang duda. Isang tunay na bitamina rocket na magpapasimula ng inyong pananim na panahon. Ayan, papalapit na tayo sa gitna ng ating listahan. Sa ika-7 pwesto, narito ang isang gulay na masasabing tunay na henyo pagdating sa pagiging episyente at praktikal. Ito ang pamilyar na sa lahat mula pa pagkabata. Ang beets, ano kaya ang malaking sikreto nito para sa mga baguhang hardinero? Simple lang, ang beets ay nagbibigay sa iyo ng dobleng ani. Oo, tama ang narinig mo. Sa isang tanim lang, 2 magkaibang produkto agad ang makukuha mo. Una, syempre, ang mismong makatas at matamis na ugat nito. Pwede itong gawing base ng masarap na borscht, makulay na vinaigrette, o kaya naman, i-bake lang sa oven na may herbs. Sobrang sarap niyan. Pangalawa, at ito ang pinakakawili-wili, makukuha mo rin ang napakaninabangan nitong mga dahon o ang tinatawag na beets greens. Marami ang nagtatapon lang nito dahil sa kakulangan sa kaalaman. Malaking sayang. Ang mga batang dahon ng beets ay, sa esensya, parang spinach o chard na rin. Puwede at dapat itong kainin. Huwag kang magatubiling idagdag ang mga ito sa mga salad tuwing tag-init, sa mga green soup,
o kaya ay igisa lang ng bahagya na may bawang. Ito ay isang tunay na imbakan ng bitamina na makukuha mo ng libre, parang isang masarap na bonus. Ang pag-aalaga naman sa beets ay napakadali lang. Itanim lang sa tagsibol, manipisin ang mga sumibol para magkaroon ng espasyo ang mga ugat na lumaki. At pagkatapos ay diligan lang kung kinakailangan. Hindi ito nangangailangan ng palagiang atensyon. Medyo lumalaban sa sakit at tahimik na naghihintay ng tamang oras nito sa lupa. Kaya naman, ang beets ay hindi lang masarap at masustansya, kundi napakabenepisyo pa. Isang tunay na two-in-one na gulay para sa iyong matalinong hardin. Patungo na tayo sa gitna ng ating listahan at dito sa ika-6 na pwesto, narito ang tunay na mga salamangkero ng kusina, ang mga halamang pampalasa, dill, perehil, cilantro, balanoy. Ang mga ito ay tunay na walang kaarte-arte. Maidi-describe mo sila sa isang simpleng kasabihan, pero saktong-sakto. Itanim mo lang at kalimutan na. Hindi ito biro. Marami sa kanila, kapag nakatanim na sa iyong bakuran, ay tutubo taon-taon. Dumadami sa pagkalat ng sariling buto. Parang mga damong may silbi. Hindi mo na kailangan magbalangkas ng mga plano, maghanda ng punla, o sukatin pa ang distansya ng bawat tanim. Kumuha ka lang ng isang pakete ng buto, halimbawa ay dill, at ikalat mo ng maluwag sa anumang bakanting lupa. Puwede mo pa nga itong gawin sa pagitan ng mga gulay. Hindi sila magsasapawan. Sa halip, ang kanilang matapang na amoy ay pwede pang makataboy ng ilang peste. Pero ang pinakamalaki nilang bentahe ay ang kakayahan nilang biglaang baguhin ang anumang pagkain. Isipin mo, nagluluto ka lang ng simpleng nilagang patatas o salad pang tag-araw. Tapos, lalabas ka, pipitas ka ng ilang sariwa at mabangong sanga ng dill or perehil. At ang simple mong ulam ay agad magiging isang maliit na obra maestra sa kusina. Ang mga mababangong bagay na ito ang siyang lumilikha ng tunay na mahika sa bakuran. Ito ang perpektong halimbawa kung paano ang kaunting pagod ay nagbibigay ng pinakamalaking kasiyahan at lasa. At narito na tayo sa top 5. At dito, sasalubungin tayo ng dalawang bayani sa hardin na kahit hindi kapansin-pansin ay napakahalaga at hindi pwedeng mawala. Sila ang sibuyas at bawang. Bakit sila? Dahil sila ang safety net mo sa paghahardin. Hindi sila maselan. At halos lahat ng pagkakamali ay pinapatawad nila. Hindi nila kailangan ang royal treatment or sobrang atensyon. Kung nakalimutan mo silang diligan o damuhan sa tamang oras, malamang hindi sila magtatampo. Para sa mga baguhan, lalo na ang winter garlic o bawang na itinatanim bago ang taglamig, ay perpekto. Ito ay isang tunay na gardening hack. Gumagawa ka ng matalinong galaw. Itatanim mo ang mga butil nito sa taglagas bago dumating ang taglamig. Pagdating ng tagsibol, habang nagsisimula pa lang magtanim ang iba, ang iyong mga taniman ay puno na ng sariwang berde. Ang kailangan mo na lang ay obserbahan ang paglago nito at anihin sa tag-araw. Halos walang hirap, pero garantisado ang resulta. Pero mayroon din silang secret superpower. Ang sibuyas at bawang ang pinakamahusay na bodyguard ng iyong hardin. Ang kanilang matapang na amoy ay nagtataboy ng maraming peste na maaaring sumalakay sa iyong mas sensitive na mga katabi sa taniman tulad ng karot or strawberry. Kung itatanim mo sila ng magkatabi, bumubuo ka ng isang invisible shield na nagtatrabaho ng 24/7, walang pahinga. Kaya hindi lang sila pagkain. Ito ay two-in-one. Tiyak na aanihin mo at maaasahang proteksyon para sa buong hardin mo. Kaya, malapit na tayo sa tuktok ng listahan. Pang-apat sa ating top pick, ang isang halaman na matatawag nating tunay na vertical garden.
Ito ay ang sitaw, lalo na ang mga uri nitong gumagapang. Bakit nga ba ito napakaganda? Sinasagot nito ang pangunahing problema ng maliliit na bakuran, ang kakulangan sa espasyo. Sa halip na lumaganap sa lupa, ang sitaw ay umaakyat. Bigyan lang ito ng sasabitan, tulad ng lambat, bakod, o kahit simpleng patpat, at gagawa ito ng buhay na pader na hindi lang magbibigay ng pagkain, kundi magpapaganda pa sa inyong bakuran. Ito ay tunay na kampiyon sa dami ng ani. Ang pangunahing prinsipyo nito, mas marami kang anihin, mas marami ang tutubo. Habang kinukuha mo ang mga murang bunga, ang halaman ay agad na bumubuo ng panibago. Magbibigay ito ng tuloy-tuloy na sariwang ani sa buong tag-init, sapat para sa inyong hapunan at pwedeng i-freeze para sa taglamig. Ang pag-aalaga, halos hindi na kailangan. Magtanim lang ng buto sa lupa, diligan kapag tagtuyot, iyon na. Ang sitaw mismo ang bahala sa sarili nito at magpapabuti pa sa lupa para sa mga susunod na tanim. Ito ang perpektong pagpipilian para sa sino mang gustong makakuha ng pinakamaraming ani sa pinakamaliit na espasyo at sa pinakamababang pagod. Narito na ang ating top 3. Ang bronze medal at ang karangalang makapwesto sa ikatlo ay iginawad natin sa walang iba kundi ang malutong, makatas at paboritong pipino ng lahat. Oo, baka narinig ninyo na medyo maselan daw ang mga pipino. Pero sa totoo lang, ang buong kapritso nila ay nauuwi lang sa isang simple at malinaw na salita: tubig. Ang mga pipino ay tunay na mahilig sa tubig. Kung bibigyan mo sila ng regular at sapat na dilig, lalo na tuwing mainit ang panahon, bibiyayaan ka nila ng sobra-sobra. Isipin na lang, isa o dalawang halaman lang na nadiligan ng tama ay kayang literal na bahain ng pipino ang buong pamilya mo sa buong tag-init. Hindi ito pagmamalabis. Idaragdag mo sila sa salad. Kakainin mo lang ng hilaw, iaasin, ilamarinade, at ipamimigay sa mga kapitbahay. Pero may isang mahalagang sikreto na nagpapalit ng magandang ani sa halos walang katapusang supply. Ang mga pipino ay kailangang anihin ng tuloy-tuloy. Pagkaabot pa lang ng tamang laki ng bunga, pitasin na kaagad. Huwag hintaying lumaki ng sobra. Para sa halaman, ito ang sinyales. Ayos, tapos na ang misyon kong gumawa ng buto, pwede nang magpahinga. Pero kapag pinipitas mo ang bunga, parang dinadaya mo ito. Pinapaisip mo, sandali, kailangan kong gumawa ulit ng bago ng mabilisan. Ito ay isang napakagintil na halaman na buong pasasalamat na tumutugon sa pinakasimpleng pangangalaga. At wala nang masasarap pa sa sariwang pipino. Nakakapitas lang sa sarili mong hardin. Ang silver medal at karapat dapat na ikalawang pwesto sa aming rating ay napupunta sa patatas. Baka nagtataka kayo ngayon. Patatas? Eh di ba kailangan dyan malalawak na bukirin, mga traktora at matinding pagod? Ganoon ang iisipin ninyo. Pero kalimutan muna natin ang mga ganyang paniniwala. Ang pagtatanim ng patatas sa inyong maliit na gulayan sa bakuran ay sa totoo lang isang nakakatuwa at higit sa lahat napakadaling proseso. Dito, hindi mo kailangan ng sukdulang pagiging maingat tulad sa maliliit na buto. Kumuha ka lang ng isang buong patatas. Pwede na yung may mga ugat na at itabon sa lupa. Ayan na, tapos na ang pangunahing trabaho. Ang pag-aalaga sa patatas ay nangangailangan lang ng ilang simpleng gawain. Una, ang pagtanggal ng damo para hindi maagawan ng lakas ang halaman. At pangalawa, ang pinakamahalaga at nakakapag-relax na gawain, ang pagtutuloy. Kapag lumaki na ang mga halaman, tambakan lang ang paligid ng lupa. Nakakatulong ito sa pagbuo ng bagong patatas at nagpoprotekta sa kanila mula sa init ng araw. Pero ang pinakamahiwagang sandali ay dumarating sa taglagas. Ang paghukay ng sarili mong ani
ay parang isang tunay na quest o paghahanap ng kayamanan. Isasaksak mo ang pala o araro sa lupa, itatabingi ang bukol, at doon mo makikita ang malilinis at matitigas na patatas. Ito ay isang pakiramdam na walang katulad. Hindi lang pagkain ang itinanim mo. Nagkaroon ka pa ng pangalawang tinapay na mapagkukunan ng pagkain sa mahabang panahon. Ito ay katiyakan, pagiging simple, at isang garantisado at malaking resulta na nagbibigay lakas at kumpiyansa sa sino mang mahilig magtanim. At heto na, ang ating kampiyon, ang gintong medalya at titulo ng pinakamadaling gulay na itanim sa bakuran ay walang dudang napupunta sa kalabasa. Kung gusto ninyong makasiguro ng saganang ani, itanim lang ang kalabasa. Hindi lang ito basta halaman. Ito ay isang makinang gumagawa ng pagkain at ang kailangan lang nito para gumana ay huwag nyo lang itong pigilan sa paglaki. Seryoso. Magtanim lang ng isang buto sa lupa, diligan paminsan-minsan, at pwede nyo nang sabihing tapos na ang inyong misyon. Lumaki ito ng napakabilis. Hindi ito nagkakasakit at wala itong pakialam kung eksperto kang hardinero or hawak mo pa lang ang pala sa unang pagkakataon sa buhay mo. Patuloy lang itong lalaki at magbibigay ng bunga. Pero ang kagandahan ng pagiging simple nito ay mayroon ding nakakatawang kabaliktaran. Ang pinakamalaking hamon sa kalabasa ay hindi ang pagpapalaki nito. Ang pinakamalaking hamon ay ang makaligtas pagkatapos ng anihan nito. Sa simula, tuwang-tuwa ka pa sa unang perpektong bunga. Pagkatapos, gagawa ka ng pancake. Pagkalipas ng isang linggo, ginisa ng kalabasa. At pagkatapos ng isa pang linggo, magsisimula ka ng magtanong sa sarili mo ng pinakamahalagang tanong sa bakuran. Saan ko ilalagay ang mga kalabasang ito? Magsisimula kang ipamigay ang mga ito sa lahat ng kakilala mo at maging sa mga hindi mo kakilala. Kaya, ang kalabasa ang iyong tiket sa mundo ng saga ng ani. Maghanda ka lang. Gusto mo ng garantiya? Makukuha mo yan. At higit pa sa iyong hiniling. Ito na nga, ang ating kampyon. Ang unang pwesto at ang titulong pinakamadaling gulay itanim sa bakuran ay napupunta sa zucchini o ang malapit nitong kaanak na kalabasa. Ang halamang ito ay isang tunay na halimaw pagdating sa pagiging produktibo. Kailangan lang nito ng sikat ng araw, tubig at kaunting espasyo. Ang bilis nitong lumaki at ang dami ng bunga nito kaya malilimutan mo na ang lahat ng pagkabigo. Pero dito nagtatago ang tunay na twist. Ang totoong problema sa zucchini ay hindi ang pagtatanim nito, kundi ang pag-iisip kung anong gagawin sa walang katapusang anihan. Sa simula, tuwang-tuwa ka pa sa unang bunga. Tapos, gumagawa ka ng pancake. Tapos, ginagawa mong pang-spread. Pagkatapos, magsisimula ka ng mag-google ng 100 at isang recipe ng zucchini. Ang sukdulan ay ang sandali kung kailan sinusubukan mong palihim na iwan ang isang supot ng zucchini sa pintuan ng iyong kapitbahay. Kaya ang pagiging madali nito sa pagtatanim ay sabay na isang biyaya at isang nakakatawang sumpa. Kaya, narito na ang 10 gulay na magpapagaan at magpapasaya sa iyong karanasan sa paghahardin. Ang pagsisimula sa mga ito ay siguradong magbibigay sa iyo ng masaganang ani at kasiyahan sa buong proseso. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang aming mga bagong video. Ngayon, may tanong kami sa iyo. Anong gulay ang tingin mo ang pinakamadaling itanim sa bakuran? O baka naman, mayroon kang sarili mong nakakatawang kwento tungkol sa laban mo sa ani ng zucchini? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section.